Masusungkat kaya ng pag-inang Vilma Santos at Luis Lucky Manzano ang dalawang pinakamataas na posisyon dito sa Batangas ngayong 2025 elections. Nandito tayo ngayon sa Lobo, ang unang bayan na binisita ng tambalang Feel Lucky sa uling linggo ng kampanya. Si Vilma Santos, ang Star for All Seasons, ay tumatakbong gobernador. Siya ang may advantage sa labang ito sapagkat siya ang may pinakamalaking makinarya at may pinakamatibay na network na kanya ring nabuo mula noong siya ay naging gobernador ng Batangas mula 2007 hanggang 2016. Yung makinarya niya ay evident dito sa festive sortie sa Lobo. May professional stage production, may professional live stream, at maraming artista. Ang kanyang mga kalaban ay sina dating Congressman Mike Rivera, Vice Mayor Jay Ilagan, at Barangay Captain Walter Ozeta. Yung makinarya ni Vilma ay na-enjoy din ng kanyang anak na si Luis, isang sikat na TV host na tumatakbong Vice Governor. Ibig sabihin ba nito ay yamado na rin si Luis? Not necessarily dahil ang kalaban ni Luis ay si Governor Dodo Mandatas na hindi pa nakakaranas ng pagkatalo sa kanyang karera sa politika. Sabi ng political science professor na si Avic Ryan Magirang, uphill battle para kay Luis na patumbahin si Mandatas na isa ng haligi ng politika sa probinsya. Gayunpaman, nothing is impossible. Actually, hindi malayo yung triple victory sa pamilya ni Ate V ngayong 2025 elections dahil tumatakbo rin ang kanyang isa pang anak na si Ryan Christian bilang kongresista sa 6th District ng Batangas. Nakakatanggap din ng kritisismo na political dynasty raw ang pamilya ni Ate V dahil sa sabay-sabay nilang pagtakbo. Kung ang gobernador at kanyang bise nga naman ay galing sa isang pamilya, paano nila masisigurong hindi hina ang checks and balances sa probinsya? Pero nire-refuse nila yung label na yon. In past news reports, sabi ni Ate V, hindi naman matatawag na dynasty kung walang bahid ng korupsyon ng track record. Sabi rin ni Luis, di lang naman daw sila ang tanging magkakamag-anak na sumasalang sa politika sa Batangas. Sa kanilang mga talumpati rin sa kanilang sorties, piniframe din nila ang kanilang sabay-sabay na pagtakbo bilang isang advantage. Sabi ni Vilma, asawa ni Secretary Ralph Recto, kung anak niyang si Luis ang bise, may kakampi siya sa provincial board para mapabilis ang pagpapasa nila ng panukala. Ang mga anak din ni Ate V ay ang magiging tulay daw sa kabataan at magbibigay ng bagong perspektiba sa pamamahala. Kung kailangan namin doblehin, kung kailangan triplehin ang dami ng scholar sa Batangas, yun ang aking gagawin para sa pamilyang Batanggenyo. Nasa akin po ang wisdom. Alam ko po ang programa, alam kong patakbuhin ang programa. Pero nanay, tatay, kailangan ko po ng bagong dugo. Kailangan ko po ang enerhiya ni Luis o ni Lucky Manzano. Iluluklok kaya ng mga Batanggenyo ang mag-ina sa Kapitolyo? Yan ang aabangan natin sa susunod na linggo. Dwight De Leon, Rappler, Batangas.